Pwede bang kumanta muna tayo sa Holy Spirit? Kantayin natin, Come Holy Spirit, tayo lahat. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like the spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. We pray. Come with your strength and your power. Come in your. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. All glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning. I'm happy to be here with you in this very, very beautiful naririnig ba niyo ako mabuti? Okay? Kung hindi niyo ako naririnig, itaas niyo inyong kamay, ha? Para magkaliwanagan tayo. Okay. Salamat po at inanyayahan ako na magsalita dito. Alam niyo naman, gustong-gusto ko magsalita. At anyayahan ako dito sa napakagandang santuario ni San Pablo ng aking minamahal na Hello? Mas maliwanag ba? Okay. Ng aking minamahal na kaibigan, si Monsignor Romy Ranyada, na nagpakain sa amin ng napakasarap na breakfast dito. Alfresco pa. Diyan sa labas. At alam nyo naman, katulad na sa jukebox, kapag ka pinasukan mo, kailangan may lalabas namang maganda. At hari nawa po, ay meron naman po talagang lumabas na maganda sa biyaya ng Espiritu Santo. Ang ganda po ng topic na ibinigay ninyo sa akin. Ito po yung kaugnayan ng celebration ng PCP2 na pinagdiwang doon sa San Carlos Formation Complex noong January 20 to February 17, 1991. Sa makatuwid po, 30 years na tayo ng ating Second Plenary Council of the Philippines. At alam po ninyo, natitiyak ko na kung merong 5 pinaka-importanting pangyayari sa kasaysayan ng Kristyanismo dito sa Pilipinas, siguradong kasama dito ang pagdiriwang ng Second Plenary Council of the Philippines. At kaugnay nito ay pinagdiriwang din natin at magsisimula sa April 4, hindi ba, Bishop Romy?
bubuksan ang mga jubilee doors ng mga dioceses bilang tanda ng pagpapasimula naman ng ating selebrasyon na 500 taon ng pagdating ng Kristyanismo dito sa Pilipinas. At ngayon po, sabi ni Monsignor Rañada at ni Ruel, binigyan po ako ng assignment, napakahalaga. Ang una, sabi, ano ba ang kaugnayan ng dalawang pagdiriwang na ito? At ikalawa, gustong ni Monsignor Rañada at ni Ruel, paliwanag ko sa inyo kung paano naman tayo matutulungan ng Second Plenary Council para dito sa Missio Agentes, Mission to the Nations, na ayon sa ating Papang Santo na ngayon, ating vocation dito sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, to be the foremost missionaries of the church in this part of the world. Pakikitaan ko po kayo ngayon ng 3 imahen. Una po, yan. First Mass in the Philippines. Yan. Kalawang imahen, First Baptism. At ikatlong imahen ay ang imahen ng Santo Niño. Yung pong 3 imahen na yan ay siguro silang pinaka-symbolic ng pagdating ng Kristyanismo dito sa Pilipinas. Dumating ang mga Kastila at si Magellan, dumating sila dito at nagpunta sila dito bahagi ng isang misyon. Hindi lang para maghanap ng spices, kundi para magdala din ng pananampalatayang Katoliko. At ano pong ginawa nila? Yan po, nagmisa. May controversy po kung saan nangyari yun eh. Pero meron ng desisyon ng CBCP, hindi po ba? Saan po yun? Limasawa? Ayan, kasi ang butuan ay lumalaban dyan. Ha? Ha? Pati Bulinaw. Pati Bulinaw. 3 na pala ngayon. Anyway, controversial. Pero, ano man ang controversy, dinala ang unang misa dito. Tapos, nagbinyag. Bininyagan ang hari ng Cebu at yung kanyang reyna na pinangalan ng Juana. At nung binyagan sila, bago binyagan, nagkatekais. Alam mo niyo kung sino nagkatekais sa kanila? Si Magellan, isang layman, ang nagbigay ng catechesis bago binyagan. At pagkatapos na binyagan, ibinigay naman bilang regalo ang imahen ng Santo Niño na ngayon ay nasa Cebu kay Queen Juana. Yun ang pinangalan sa kanya. Ngayon, nagkaroon ng misa, nagkaroon ng binyag pagkatapos ng catechesis, ibinigay ang imahe ng Santo Niño. Tanong ninyo, ano ba ang kahulugan ng lahat ng mga nangyaring ito? Ano ba talaga ang gustong ibigay? Simple lang. Hindi naman gustong ibigay lang isang imahen. Hindi lang gustong ibigay ang isang seremonyas. Hindi. Ang gusto nilang ibigay ay ang Panginoong Jesucristo. At ang gusto nilang ibigay ay ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ang gusto nilang i-share ay ang pananampalataya, ang pananampalatayang Kristiyano. Yun po, kung tingnan natin ngayon,
Yun naman talaga nangyari nun. Yun ang talagang binigay nila. Si Christ, ang buhay na kanyang hatid at ang pananampalataya. That was the gift. Not an object, not a ceremony, no matter how sacred. No. The gift was Christ. And not the Christ up in heaven only, but the Christ who came to earth to give us life in abundance. Eternal life, in fact. Eternal life, which does not mean life only after this life, but eternal life which begins here already. Eternal life. And then, of course, of what use will all of that be if it is not accepted? And so they wanted it to be accepted in faith. That is it. That Christ and that life, they are accepted by faith. That was the gift. And so, when we say, gifted to give, what was the gift? Christ. His life, His faith, our faith in Him. What should we give? Christ. His life, a share of our faith, gifted to give. Now, this is what is so wonderful. When we celebrated PCP2, January 20 to February 17, 1991, of course, there was some mention of the beginnings of our Christianity. Definitely. That was referred to several times. There is some mention also of our mission in Asia. But really, honestly, binasa ko po uli. Kakaunti. Hindi naman po nasa forefront ng aming isip. Sabihin nyo na makitid ang aming isip noon. Pero, inisip namin noon, right away, na ito ay paghahanda para sa evangelization ng Pilipinas at ng mundo. Noon pa, kikita ninyo. Bagamat hindi tinutukoy itong anibersaryo ng ikalimandang anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo dito sa Pilipinas. Pero sa katunayan, hindi man tinukoy, even though it was not explicitly emphasized, in fact, the Second Plenary Council was the best preparation for the celebration of 500 years of Christianity. Napakaganda po. At kami na nakaranas noon, si Bishop Roby siguro, baby pa noon. Baka nasa high school pa. Nagtatrabaho na kayo na, no? Pero, nung kami, naranasan namin yun, alam namin na napakahalagang pangyayari para sa kasaysayan ng ating simbahan. Gusto ko pong ipakita sa inyo ngayon kung bakit. Kanya, ito po, nung pang magsimula itong Second Plenary Council of the Philippines, sa kanyang opening homily pa lamang, sinabi na ni Archbishop Legazpi na siyang naging Pangulo ng Second Plenary Council of the Philippines. Siya rin po noon ang CBCP President.
By the way, great man. Great churchman. At makikita po ninyo, kung titignan nyo kasaysayan ng Pilipinas, bihira po mga churchmen na katulad nito. Ha? Pero siya po ang unang nakaisip nito. At siya din ang unang bumalangkas ng mga gagawin para mangyari ito. At kaya naman, nung siya'y mahalal na maging presidente ng CBCP, agad niyang pinursige. At nangyari po ito, hindi nagtagal, after 2 years na presidente siya, nangyari po. At ito, maliwanag ang guidelines ng PCP2. May 2 taon kami naganda. Nung dumating, habang naghahanda, meron ng guidelines. Ano yon? Una, the focus is on Jesus. On Christ. There should not be any other focus for a church renewal. Okay? Second, the orientation was pastoral. Hindi naman po kami gustong mag-aral lang para karoon ng degree AB, MA, STD, DDT, kung ano pa man. Hindi naman po yun. Nandoon po kami para na sa ganon ay maipalaganap ang buhay ni Kristo at matulungan ng mga tao na sumunod sa ating Panginoon. Yan ang gusto sabihin ng pastoral. To help people live the life of Christ and to help them follow the way of Christ. That is what pastoral means, very simply. And then, third, ang context ay Filipino. Bakit? Kinakailangan mabago tayo. Mabago. Yan po napakalaga. At yan ang pinakamalagang parte ng preparation. Kinakailangan mabago ang Kristiyanong Pilipino. Kinakailangan mabago ang simbahang Katoliko. Kinakailangan ng pagbabago. Makikita natin pagkatapos kung bakit kinakailangan. Pero clearly, we were not ideal Christians. We are not an ideal church. Kinakailangan natin pagbabago at masiglang buhay Katoliko. By the way, dito pa lang po, alam nyo, kung tinitingnan ko ngayon, naunahan pa natin si Pope Francis. Hindi po sa pagmamalaki. Yung Evangelii Gaudium ni Pope Francis, kung tingnan ninyo sinasabi noon, huwag naman kayo magagalit. Hindi naman tayo nagmamalaki. Ang sinasabi noon, karamihan po sinabi na natin. Sinabi na po natin. Kanya, pero alam natin, kailangan ang pagbabago. Bakit? Kung hindi mababago ang Pilipino, anong dadali natin sa mundo? Hindi naman natin pwedeng dalhin sa mundo ang talino. Hindi naman tayo pinakamatalino. Talo tayo dyan ng mga Japanese. Sa talino, ang dami nila mga geniuses. Kung sa sipag, talo naman tayo ng mga inchik. Hindi lang sipag, mura pa. Di ba? Kung sa galing ng paggawa, talo tayo ng Koreano. Anong iaalay natin sa mundo? Sa totoo lang. Anong iaalay natin sa mundo? Ang talagang gusto ng Diyos na ialay natin at ibinigay sa atin para maialay natin. Ayun nga po, si Kristo, ang buhay niya
buhay niya. Yan. Na kailangan maipakita ang buhay niya. At ang pananampalataya sa Kanya. So, meron pong finokus yan. Jesus, orientation, pastoral, context Filipino, and then the spirit is evangelization. Lahat kinakailangan. Kanya sinasabi ko po sa inyo, parang hiniram ni Pope Francis. Lahat ng yan, kinakailangan. Anong tutunguhan? Ang may palaganap, ang pananampalatayang Katoliko, unang-una dito sa atin, at pagkatapos sa mundo. Yan ang napaka-importante. Pag walang nangyaring pagbabago, ayon dyan, wala tayong maiaalay sa mundo. Palpak na tayo. Kanya, ano po ngayon? Ang tanong, dalawang tanong na napakahalaga. Ito po, maliwanag. Nakakagulat po kung binabalikan ko ngayon. Napakaliwanag. Una, simple lang. How to live as Catholic Christians today. Simple. Ikalawa, how must we as a church relate to our world? What kind of church must we be to meet the challenges of our society as we turn into the third millennium? Yan. Anong klaseng Kristiyano? Anong klaseng Katoliko? Anong klaseng simba? Ano dapat? Hindi yung ano ngayon. Hindi. Simula tayo doon. Saan ba tayo magsisimula? Kundi sa kinaroroonan natin. Pero, dapat alamin natin kung anong gusto ng Panginoon. Yan. What kind of Filipino Christians must we be today? At sabi, ito po, makikita ninyo ang word na ito, paulit-ulit. To be a Christian is to be a disciple of Christ. Napaka-importante po yun. Hindi ikaw yung nabuhusan ng tubig. Hindi ikaw yung kinurusan na gano'n. It is to be a disciple. At meron na pong preliminary na meaning ng disciple, napakaganda agad. Pero, alam niyo naman, kung tatapusin ko dito, pauwiin niyo na ako. Kanya, kinakailangan naman paliwanag na mabuti. Pero, eto na, napakasimple. What is it? To be a disciple, to know, to love, to follow Christ in the church which He founded. Simple lang. To know, to love, to follow Christ in the church which He founded. So, tingnan po natin ulit. Para masulit naman yung aking kinain kanina. Sabi, word, napakahalaga. Key word ito na Second Plenary Council. Disciple. Sa Tagalog, alagad. Sabi natin. O, sa Kastila, disipulo. Anong gusto sabihin ng disciple? Una, napakasimple. A disciple is a learner, a pupil. Yan. Every Christian must be a disciple of Christ. Disciple. What must he learn? Not mathematics, not physics, not geometry. What must he learn? He must learn Christ. To know Christ Jesus. Sabi ni St. Paul. He must learn Christ. And he must learn from Christ. And he must learn from the gospel of Christ. Kanya, every Christian
is a person who is evangelized. Nakatutuwa nga po ngayon, hindi naman pinag-aralan nito ni Magellan, pero bago sila magbinyag, at least, nagpaliwanag muna si Magellan. Pinaliwanag muna niya ang rudiments ng Christianity. Na kailangan kasi matuto at makilala si Kristo. To be a learner. At alam niyo po, yan ay quality natin. Si Cardinal Tagle po, naging estudyante ko. He was a learner under me. He learned from me, at least something. But now, he does not learn from me anymore. I learn from him. Mas magaling na siya. Pag disciple ka ni Christ, lagi kang disciple. All the time. Hindi ka titigil. Nakilalanin si Kristo. Sabi nga ni St. Ignatius, to know you more intimately. Hindi ka titigil. Hindi mo pwedeng sabihin, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Merong kwento eh. Sinunod yung isang pare, Christmas Mass. Mga minamahal na kapatid, minamahal tayo ng Diyos. Sabi daw ng isang lasing nasa likod, narinig ko na yan, narinig ko na yan. Tuloy pa rin ang pare. Dahil mahal tayo ng Diyos, isinugo niya ang kanyang minamahal na anak upang maging tao. Sabi na naman nung lasing, narinig ko na yan, narinig ko na rin yan. Galit yung pare. Sabi niya, minsan ba? At dahil minahal tayo ng Diyos, dapat din naman tayo magmahalan sa isa't isa. May sumagot na naman. Narinig ko na yan, narinig ko na yan. Galit nung pare, sabi niya, hoy loko, kapag hindi ka tumigil, susuntukin kita. Sabi nung tao, yan hindi ko pa narinig yan. Hindi mo pwedeng sabihin narinig ko na. Opo. Lagi kang may matututuhan. Kung si Kristo ang hinahanap mo, lagi kang may malalaman. Huwag kayong magsasawa. Ako po, habang tumatanda ako, mas marami akong natututuhan pag binabasa ko ang Biblia. Totoo lang po. Nabubuhay sa akin ang salita ng Diyos. Oh, talagang lalong nabubuhay sa akin habang tumatanda ako. Sana naman wag akong magka-Alzheimer. Pero, ganyan po talaga. Matututo tayo. To learn from Christ and to learn Christ Himself. To know Christ Jesus. Ngayon, meron pa pong karugtong yun. It is not only to know. It is to follow Jesus. That is what a disciple is. Christ, sabi ni Kristo sa mga unang tinawag, come follow me. Yan. Come follow me. Come and see. Yan. Sumunod sila. At yan ang disciple, sumusunod kay Kristo. Yan lang. Anong gusto sabihin na sumunod kay Kristo? Hindi mo naman nakikita si Kristo ngayon. Nakikita ba ninyo? Kung may magsabi sa akin, Bishop, nakita ko po si Kristo kanina. Sinunod ko. Saan? Naglalakad po diyan. Sa labas ng patio. Hindi diyan nakita ko. Sabi ko, kumain ka na ba ng breakfast? Siguro po, nahibang lang. Hindi naman susunod ka kay Kristo. Hindi mo na siya nakikita eh. Hindi naman gustong sumunod ka kay Kristo. Gagawin niyo lahat ng ginawa niya. Huwag po ninyong susubukan maglakad sa tubig. Nako, baka hindi na kayo makalitaw. Okay?
Huwag naman kayong papapako sa krus. Ha? Huwag po. Pero ano pa ang sumunod kay Kristo? Alam nyo, sabi ni St. Augustine, we come to Christ not by walking, but by believing. Yan. Paano ka susunod kay Kristo? Sa pananampalataya. That is what a disciple is. Pagka-disciple ka, ang gusto sabihin, ito, in plain language, Christ, believe ako sa iyo. Yan ang gusto sabihin ng disciple. At yung believe ako sa iyo, ang gusto sabihin, kahit saan ka pumunta, kahit saan mo ako gusto pumunta, pupunta ako. Hindi katulad ng mga napanood, kinukwento ni Father Lambino, meron daw isang acrobat, ang galing-galing. Ha? Nagbibisikleta siya sa tightrope. Palakpak yung mga tao. Galing! Sabi ngayon, yung mga tao, believe kami sa iyo! Sabi nitong acrobat, talaga bang believe kayo sa akin? Oo! Talaga! Oo! Kung gano'n, kung believe kayo sa akin, halika kayo, sumakay kayo sa bisikleta. Nako, wala ni isa na sumakay. Hindi pala ganun ka-believe. Pero pag believe ka kay Kristo, sabi ni Kristo, come follow me. Saan, Lord? To Calvary. Kahit natatakot ka, susunod ka, kung believe ka kay Kristo, sapagkat alam mo, hindi yun ang katapusan, kundi buhay na walang hanggan. Muling pagkabuhay ang aabutin mo. Ayan ang talagang believe. To believe is, paniniwala. Basta sinabi mo, Lord, pagtitiwala, Lord, help me. I trust in you. At ano pa? Napakahalaga. Ano ang believe? Pagtalima o pagsunod. Yan ang tatlong components ng faith. It is not a faith of the mind alone. It is not a faith of the heart alone. It is the faith of the hands and feet. Sabi nga ni San Pablo, faith that works through love. Kanya makikita ninyo, kapag ikaw ay naging isang disciple, ang gusto mong sabihin ay ganito. Ito po ang malaking hamon sa atin. Pagka bininyagan ka sabi mo, Kristiyano ka na, walang hamon. Ha? Pagka ikaw ay naging disciple, anong gustong sabihin nito? Sabihin nito, iniintriga mo yung buong buhay kay Kristo. Ito po, ang napakahalaga sa pananaw. Isipin lang ninyo ito. Hindi mo iniintriga ang bahagi ng iyong buhay. Ito, pagka-Kristiyano ko sa linggo, sisimba ko, magkukumunyon ako. Nagno-novena ako. Linggo. Sabi nung isang author na SBD, to hell on Monday. To church on Sunday, to hell on Monday. Pagkatapos na magsimba, ano ngayon gagawin mo? Bahala na ako sa buhay ko. Hindi yun ang gustong sabihin ni Kristo pagka sinabing, sabi ni San Pablo hinawakan niya ako. At paghawak sa'yo ni Kristo, sabi niya, gusto ko buong-buo. Bigay mo sa akin. Kanya naman, pakinggan ninyo, sabi ni San Pablo, the life I live by faith in the Son of God, who loved me
and delivered himself up for me. I live, now not I, but Christ lives in me. Ayan po, bandang huli ang disciple. Bandang huli, kinuha ka ni Kristo at siya na ang nabubuhay sa iyo. Sabi nga ni St. Paul, we belong to Christ. Christi sumus. Can you imagine that? Ang gusto palang sabihin ng maging Kristiyano, eto, na sumampalataya ka kay Kristo na iyong nakilala at ibinigay mo ang iyong buong buhay sa Kanya. Buong buhay sa Kanya. Para siya na ang mabubuhay sa iyo. At magpapatuloy siya na mabuhay sa mundo sa pamamagitan mo. Hindi tayo pwede magkaroon ng compartmentalized Christianity. At ito po ang pinakamalinaw na depekto ng ating Christianity. It is a compartmentalized Christianity. Marami po nagsasabi, ganitong expression nila, sacramentalized but not evangelized. Nabuhusan, nakumpilan, nagsisimba. Pero si Kristo hindi pumapasok sa kaibuturan ng buhay. Hindi naman si Kristong nabubuhay sa atin. Isipin na lang po ninyo ito. Palaisipan na kaunti. Paminsan-minsan nakakakita tayo ng mga tao na talaga namang si Kristo na buhay sa kanila. Nung nakaraang panahon, si Francis of Assisi, ay nako, the most Christ-like man who has ever lived, sabi ng isang author. Dito naman, sa kasalukuyan, nangyayari pa rin po yan. Nagkaroon tayo ng Mother Teresa. At makita nyo, ang mga Kristiyano pine-persecute sa India, madami. Ayaw nilang Kristiyano, pero si Mother Teresa, ginawa nilang honorary citizen ng India. At pinarangalan ng state funeral nung mamatay sa India. Inangkin nila. Bakit? Ibang buhay nito eh. Hindi naman buhay lang ng isang Europeo, taga-Europe. Hindi buhay lang ng isang madre. Sa kanila naranasan, sa kanya naranasan, buhay ni Kristo. Kahit na po ngayon, matatats tayo sa mga buhay na ganyan eh. Meron din po. Si Caloring doon sa Pasig. Kung may puwan pa tayo, kukwento ko yung buhay niya sa inyo. Pero simpleng catechist, mahina na magturo, aalisin sana ng coordinator. Alam ba niyo, sabi nung principal, huwag niyo alisin. Bakit? Mahina na magturo eh. Kahit na po, maganda pong influensya sa mga bata. Hindi na makapagturo sa bibig. Pero, nandun lang siya. Ang ganda ng dating. Ibang dating. Kanya po, ito, nagtanong si Bishop Claver. Halimbawa, may mga tanong si Bishop Claver na ito. Tingnan lang ninyo. What does our faith say about the way we practice our politics? Yan na lang po. Isa yan sa pinakamaliwanag na test ng ating pagka-Kristiyano. Alam po ba ninyo, totoong kwento ko sa inyo. Nandun po ako sa isang parokya sa Bataan.
malapit na ang eleksyon, magmimisa ako. Sabi nung parish priest, Bishop, dito po ang eleksyon, pera-pera lang. Medyo alam ko na yun. Pero ako nalungkot ako nung sinabi ba namang, at alam po ninyo, kasama sa namumudmud ng pera, pambili ng boto. Mumudmud ng pera, yung mga taong simbahan mismo. Taga-kolekta sa simbahan, taga-bigay naman ng politiko. Nako, paano ka naman? Nagpunta po ako doon sa isa sa pinakamahirap na probinsya ng Pilipinas, Samar. Nasa airport ako. Sabi ng isang natalong kandidatong pagka-mayor, sumurrender na po ako. Hindi ko na makaya kasi 6,000 pesos per vote. Hindi ko na po maabot yun. Okay, natalo siya. Kinuwento ko yan sa Taguig. Malapit na ang eleksyon eh. Kinuwento ko. Mga tao, palakpakan. Tawanan. 6,000 pesos per vote. Oo. Nagbibigay ako ng komunyon. May babae, tumanggap ng komunyon. Tapos, hindi agad tumabi, nilapitan ako. Bishop, totoo po yung sinasabi ninyo. Kanya lang, hindi po 6,000, 7,000. Alam po ba ninyo, napakalakas mamili, napakahirap ng probinsya. Bakit? Siguradong babawin. Diyan pa lang po. Nasaan ang pagkakristyano mo? Pinagbibili mo ang bayan mo. Sabi ng PPCRB, boto ko, dangal ko. Pinagbibili mo ang dangal mo. Gusto ko yung ginukwento sa akin. Sabi do, ito po, nangyari. Kukomplain yung mga citizen sa politiko. Sabi ng politiko, huwag na kayo magre-reklamo. Binayaran ko na kayo. Nasaan ang pagkakristyano natin dyan? Oh, sa economy naman po. Tingnan natin. Number 2, susunod mo. Yan. What does our faith say about our highly inequitable economic system? More specifically, about the high incidence of poverty and the scandalous gap existing between the rich and the poor of our people. Yan. Alam po niyo, natutuwa ako. Sa panahon na ito ng pandemya, talagang lumabas naman ng pagkamahabagin ng Pilipinas. Totoo po yun. Pasalamat tayo. Salamat sa Diyos. Si Father Anton po, nakapitbahay ko sa Bahay Pare. Ang naipamudmud po niya, 1,350,000,000. Tapos, mga goods pa galing sa isang kumpanya, 500 million worth of goods. At patuloy pa rin po ngayon. Okay. At nakatutuwa po yung mga pare nagsilabas. Sila mismo. Namudmud. Yung mga pare, yung mga iba, sabi nila, ngayon ko lang nalaman, ganito pala karami ang mahirap dito. Ganito pala dito. Hindi ako makapunta doon sa lugar nila. Ay, naku, talaga po naman. Salamat sa Diyos. At lumilitaw po ang ating, napakagaling po ng Pilipino, basta merong calamity, may emergency, opportunity to help. Salamat sa Diyos, talaga po. Pero meron tayong kulang. Ang hindi po natin binabago, ang sistema. Ito po, hihiram na lang ako sa sinabi ni Pope Francis. Kapag ka merong ilog na tatawirin, kung mahabagin ka, anong gagawin mo? Di papasanin mo yung tao. Lilipat ka, di po ba? Magaling. Pero alin ang magaling? Ako, may baril pa.
Alin ang mas magaling? Buhatin mo lahat ng tao? O, eto, kung ikaw, halimbawa, politiko, magpagawa ka ng bridge, mag-allocate ka ng money, lahat ng gustong tumawid, makatatawid. Ayun ang mahina tayong Pilipino. Magaling tayo doon sa, eto, tanggapin mo. Pero yung iisip tayo ng paraan, katulad ni Helder Camara sa South America. When I say, hindi pa po yun, ubo ko lang yun. When I say, people are poor, they need our help, they praise me. When I ask, why are they poor? They call me a communist. Yan. Ano ang ginagawa natin? Para tumino at magbago ang kalakaran. Yun ang word sa Tagalog. Kanya lang po, madalas, pag sinabi mong nilakad ko, nako, iba na yun. Nakuha sa lakaran. Hindi po. Kasi ngayon ang kalakaran pangit talaga. Pangit. Ang kalakaran sa customs, maglagay ka. Ang kalakaran, pag nahuli ka, magbigay ka. Ang kalakaran. Pwede ba tayong magkaroon ng ibang uri ng lakad? Dapat lang ba lagi na lang tayong sakang na ganyan? Ha? O pwede ba tayong maglakad ng tuwid? Ha? Yan ang tanong. Ikatlo, tingnan po niyo. Corruption. Ito po. Ano pong ginagawa natin dyan? Front page na naman ngayon. Star. Basahin po ninyo. The Philippines slips to 155 in the corruption index. Bumagba na naman tayo. Sabi ni Duterte, aalisin kong corruption. Tatapos na po si Duterte, lumalang corruption. Yung mga korap po ni Duterte, inaalis, inililipat. Inililipat. Ito na lang pong bakuna. Sinovac. Kickback. Kalahin ba naman ninyo sasabihin ng Secretary of Health, tinignan lang namin sa Google ang presyo, kanya binigay namin yon. Maniwala ka ba dyan? Sasabihin lang naman ng Presidente, wala namang corruption. Alisin nyo na ako kung may corruption. Ba't hindi ka umalis? Na mag-isa mo. Wala. Yung tayo Pilipino. Sabihin ng Presidente, putangin na. Sabihin ko po, corruption ang ating buhay. Buhat pa po nung una hanggang ngayon. Hindi tumitigil. Ewan ko kung anong meron tayong Pilipino. Yan po ang pinakamatinding virus sa Pilipinas. Hindi po ang COVID-19. Ang pinakamatinding virus sa Pilipinas ay corruption in public life. Tayo po nag-iisip ng mission, yung iba, commission ang iniisip. Di ba? Eto, tanungin natin. Hindi man lang ba tayo magagalit? At hindi man lang ba tayo naman sa ating magsisimula sa ating sarili? Para na sa ganun, mabawasan ang korupsyon sa ating buhay. Pero ang suma total po, ang ating Christianity, yan ang pinakamatinding sakit
kwento ni Cardinal Tagle. Totoo ba na kayo 82% Catholics? Of course. Sabi niya. Totoo ba na kapag ka nagpipiesta ang mahal na birhen o ang pong Nazareno, dinudumog ng mga tao? Of course. Totoo ba na kapag ka may simbang gabi, punong-puno yung mga simbahan? Of course. At totoo ba na kayo 82% Catholic, ngunit corrupt ang inyong bansa? Natigilan si Cardinal Tagle, hindi niya naman sabing, of course. Hindi po eh. Tama nga yun. Narinig ko, nag-uusap si Satanas at saka si San Miguel sa labas ng simbahan. Simbang gabi, punong-puno ng tao. Sabi ni San Miguel, Satanas, sumuko ka na. Sabi ni Satanas, bakit? Wala akong sinusukuhan kahit ang Diyos. E tingnan mo naman, punong-puno mga tao, simbahan. Oh, hindi ka pa ba susuko niyan? Sabi ni San Miguel, oo nga, punong-puno yan. Pero hihintayin ko na lang sila sa labas. Iyo sila habang nasa loob. Paglabas, akin na yan. At kadalasan po naman, nasa labas tayo. Ayan ang masama. Kanya, ito po, ang sinabi ngayon, number 1 priority sa Pilipinas ay integral faith formation. Yun ang sinabi 1 year afterwards. Ang integral faith formation po, simple lang. Pagsamahin ng tatlo. Worship and prayer. Worship. Okay? Simba, dasal, sakramento, nobena, lahat na yan. Worship. Kalawa, witness. Pagtuturo sa bibig at sa gawa. Witness. At ikatlo, works of loving service. Yan ang integral Christianity. Integral faith formation. Worship, witness, works of love and justice. Eh pagka ginawa po natin yun, hahangaan tayo ng buong mundo. Ginawa natin yun, EDSA 1. Hinangaan tayo ng buong mundo. Ewan ko ba bakit ano nangyari? Hinangaan na tayo. Pagkatapos bumalik na naman tayo sa dating ugali. Nako. And it has become worse. Worse. Malapit na naman po tayo bumalik sa level ni Marcos. Alam po ninyo, kahapon, nalaman naman ninyo, economically, nagbalik na tayo sa level ng pagkatapos ng gera. Kung gaano kahirap panahon ng gera, pagkatapos ng gera, gayon na po tayo ngayon. Minus 9.5. Ang gross national o domestic product natin. Sa political din po, malapit na tayong bumalik doon. At tayo pa rin, ganun pa rin, masaya pa rin, nabigyan ka ng ayuda, tama na. Hindi ka na magtatanong. Hindi ka na magtatanong. Kanya, first priority po yun. Pero, yung ating faith na yan, sabi naman ng ating Second Plenary Council, dapat ay missionary faith. Hindi nalimutang sabihin yan. Basahin po ninyo ang PCP2, hindi po nailagay dyan Number 67. Teka, kamali rin yata ako dito.
67 to 68. Missionary faith. Dapat ang faith natin missionary. Tapos po, hindi ko na matatalakay ito, pero napaka-importante, Marian faith. Marian faith. Basahin po ninyo ang paragraphs. Wala rin po, hindi ko na isulat yan. 145 to 153 ng Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines. 145, 153. Marian faith. Gusto ko pong bigyan ng din ito sapagkat, yan, present po si Bishop Roby sa aming meeting nakaraan. Tumindig si Archbishop Talamayan, matandang arsobispo, pero malakas pa. Sabi niya, dami-dami natin tatalakay sa mga conferences, bakit wala dyan ang Mary? Napaka-importante ni Mary sa ating pananampalataya. Madalas sabihin natin, Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria. At sinasabi naman ng Second Plenary Council of the Philippines, ang pananampalataya natin dapat na matulad sa pananampalataya ng mahal na Birhen. Ha? Okay? Katulad ng kanyang pananampalataya. An evangelized and an evangelizing faith. Tapos, ito. About the church. What kind of church? Sabi, a church which is a missionary community. Binigyan po yan ng diin. Tingnan po nyo sa paragraphs 102 to 115. Nalimutan ko rin po. Minsan nasi-senior moment na, pero naalaala ko nakakahabol. Huli man daw at magaling, huli pa rin. Pero 102 to 115. Missionary community. Hindi po nalimutan. Ito pong binigay sa atin ay hindi para sa atin. Binigyan ka ng kayamanan. Hindi para sa iyo. Talaga naman pong ganyan ng Diyos eh. Pag nagbigay ng galing, hindi para sa iyo. Binigyan ako ng Diyos ng galing na magsalita. Pero luko-luko ako, kung magsasalita lang ako para sa akin sarili, pupunta ako sa banyo, bibigay ako ng conference doon, magiging katawa-tawa ako. Bakit? Ito, binigay sa akin para sa inyo. Hindi para kay Bakani ito. Lahat. Kakanta si Pavarotti, hindi naman para sa kanya lang yun. Para sa mundo. Okay? Kanya kung magpaganda ka para sa iba. Huwag na magpaganda ka para sa, bumilib naman sa akin. Hindi. Para sa ganun, sumaya naman ng iba. Sa ganda mo. Hindi ba? Pag binigyan ka ng galing na magluto, ay pagluto mo naman ng iba. Huwag ka magluluto para lang sa iyo. Hindi ba? Ganyan eh. Lahat ng bigay, hindi lang para sa iyo, kundi para i-share mo yan. Kanya, ganyan din po ang ating pananampalataya. Kanya, kinakailangan missionary church. And then, ito po, ang napakahalaga, a church of the poor. Diyan po, tinataya ng Second Plenary Council ang lahat. Maniwala kayo. Church of the poor. Diyan po nakasalalay. At nakalulungkot po. Sa totoo lang po. Inamin after 10 years, di po ito galing sa akin. Yung mga participants na rin po ng Second Plenary Council of the Philippines at ang mga obispo after 10 years, 2001, nagtipon-tipon. Nako. Sabi nila, laki pa ng pagkukulang. Hindi pa tayo nagbabago ng pag-iisip.
matigas pa rin ang ating puso. Matigas pa rin ang ating puso. At totoo lang po, anong sabihin ng Church of the Poor? Talaga naman po ito. Napakasimple. Una, evangelical poverty. Anong sabihin ng evangelical poverty? Simple lang po ito. Huwag kang gahaman sa pera. At huwag kang makapit sa pera. Iyasa mo ang lahat sa Panginoon. Yung madalas po kasi kami ng mga pare, bibigyan kami ng misyon. Pagkatapos, hihingi kami ng komisyon. Okay? Ganun po nangyayari sa buhay natin. Madalas. Ang hinahanap, hindi ang magbigay buhay, kundi maghanap buhay. Maghanap buhay. Hindi po masamang maghanap buhay, hindi. Pero huwag nating kalilimutan, anumang hanap buhay, kinakailangan pagbibigay buhay. Kanya, first, a detachment from worldly goods and ambition. Pinalapakan daw si Cardinal Tagle sa Roma. Sabi, the Lord gave a commission and many people look for their ambition. Nagtayuan daw yung mga Afrikano. Palakpak sila. Poverty in spirit. Sabi kay St. John Vianney ng demonyo, Vianney, kung meron 10 lamang dito sa mundo na 10 katulad mo, talo na ako. Okay. Mahirap maganap ng 10 katulad ni St. John Vianney. Katulad ni Francis of Assisi. Hindi po. Lahat tayo, hindi naman masamang kumayod ka para kumita. Pero yung ang hanap mo ay kita, pangit po yun. At kami mga pare, yun ang malaking depekto po namin kuminsan. Sa awa ng Diyos, itong pandemic, may ginawa rin naman sa aming mga puso, sa awa ng Diyos, pati na sa aming mga bulsa. Ginawa rin ng Diyos na tulungan kami sa pamagitan niya. To trust in the Lord as our only Savior. Siya lang. The Lord gives, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Yan po ang poverty in spirit. Basic yan. Kung wala yan, walang Church of the Poor. Ikalawa, solidarity with the poor. Yan, makiisa sa mga maralita. Tanong nga po ni Gustavo Gutierrez, theologian ng Liberation. Tanong, sabi yan, nagpunta siya dito sa Maynila. Do you have friends among the poor? Meron akong kaibigang madre. Sabi ko, akala ko, susunduin ka ng kotse mo. Sabi sa akin, no, wala akong kotse. What is important is not to be rich, but to have rich friends. Yun. To have rich friends. Sabi niya. Buti na lang po. Yung madre din naman yun naging makamaralita. Pero, yun po, ang makita tayo, nakaisa talaga. Yan, sino Father? Doon sa lugar nila. Kinuwento ko nga kanina, umaga dito, Father, umalaw ako sa inyo noon, magkukumpil ako. Si Father Joseph, alam niyo, mabait nun sa mga maralita. Ang suot niya ganito lang. Ako suot ng obispo. Yung may piping,
Naglalakad kami dalawa. Sino nilapitan ng mga bata? At kinapitan si Father Joseph, naiwan si Bishop Bacani. Bakit? Kilala nila si Father Joseph. Kasama nila yan. Nakikihalubilo sa kanila yan. Nakikikain sa kanila yan. Solidarity with the poor. But, ito, hindi naman sabihin, ay, kaysa nyo kami, kawawa kayo. Halina kayo, pareho na tayong kawawa. Hindi. To help lift them up. Para sila rin gumanda ang buhay. Ha? Hindi naman tayo nagsasabing, thank God there are so many poor. There are so many whom we can help. Oh no. Ha? Mabuti kung mabawasan yung tutulungan natin. Ha? Gumanda ang kanilang buhay. Ha? Church of the poor. Ano pa? Preferential option for the poor. Yung talagang, ito, hanggang kamakailan po, naririnig ko pa. Hindi kakasal kung walang bibigay. Sabi ko, i-report niyo sa obispo. Pag ayaw magkasal o ayaw magbinyag, dahil wala kang bibigay, iharap mo kay Kristo yun, hindi papasa yun. Salamat kung may ibigay. Salamat pa rin kung walang ibigay. Pero, gagawin mo. Maliwanag yun, sabi ng Second Plenary Council of the Philippines. They are not to be deprived of the services of the church. Nalungkot ako na minsan, may isang kinumplain. Nabasa ko sa dyaryo, kinumplain. Yung pari po hindi sumama kundi na bibigyan ng 1,000 piso. Tinanong yung pari, bakit? You know, at least naman po sana bigyan man lang ako ng pamasahe. Naku naman, kung namamatay na, huwag mo na iisipin yung pamasahe mo. Di ba? Isipin mo yung kaluluwa. Ng tao, mahigit sa 1,000 pesos naman yung kaluluwa ng tao na yun. Kakilala ko ba naman yung pare? Kakalungkot. Pero, they're to be served. Yung aking pong kapwa pare, tinuruan pa ako niyan eh. Tinuruan pa ako. Birthday niya. Sabi ko, Father Nanding, birthday party tayo para sa iyo. Kukumbidahin ko ang mga parish council. Kinumbida ko nga. Nagmisa ako, hapunan. Pagkatapos ng misa, akyat kami, kakain na kami. Naku, kamuntik na ako mapahiya. Alam niyo kung bakit? Kamuntik na kinapos yung pagkain. Gaganito. Tinawag ko yung mga kusinera. Bakit naman ganun? Kamuntik na tayo kapusin. Huwag po kayo magagalit sa amin. Sabi, huwag po kami sisisinin niyo si Father Cartway, may birthday. Bago pa po kayo umakyat, pinakyat na yung mga yagit sa daan. Pinakain. Mabuti nga po, may natira pa eh. Kinausap ko si Father Cartway, sabi, Father Nanding, bakit naman ginawa mo yun? Kamunting na tayo mapahiya. Sabi sa akin, Bishop, ano ba sabi sa gospel? Sabi sa gospel, pag maghahanda ka, huwag mong tatawagan na yung mga kaibigan at yung mga makagaganti sa iyo. Ang kumbidahin mo, yung mga hindi makagaganti sa iyo. Naku, napahiya ako. Pero buti naman naturuan ako. Father Confessor ko ngayon yun. Father Confessor ko ngayon. Kahapon dinalo ko, nakatutuwa. Same man. Ordinary, simple man. Okay? One with the poor. Bibigyan ko ng pera doon. Para lang ako naglalagay sa buslong butas eh. Nabukasan, nasa ibang na yun eh. Okay? Ganyan po. So, preferential option for the poor. Yung sisikapin mo
na ipakitang natatanging pagmamahal sa kanila dahil silang larawan ni Kristo at silang pinakanangangailangan sa lahat. Okay? Tapos, defense of the poor. Kaya po, salamat po, meron tayong Bishop David, Bishop Villegas. Kami po, lumalaban sa EJK. Magtatahimik ang mga tao. Kayo nagsasalita. Si Bishop David kinukwento, natutuwa pa nga yung kanyang kusinera. Mabuti naman. Tama lang po yun. Kaso mo, may pumasok sa kanila. At ngayon, yung kanyang apo ang hinahanap, papatayin. Mabuti na kaligtas. Yung nangyari yun sa kanya, sabi ni Bishop David, okay ba yun? Hindi po, tama pala kayo. Hanggang hindi nangyayari sa kanila, hindi kikibo. Pag kumibo ka naman, kung ano lang sasabihin sa'yo. Nagprotesta lang po ako doon sa shrine ni Padre Pio sa EJK. Kinabukasan, sabi ni Presidente Duterte, si Bacani may 2 asawa. Kinabukasan. Gagantihan ka. Sinabi ko, sige, hanapin mo. Pag nakakita ka ng isa, bayaran ko 5 milyon. Kakita ka ng 2, 10 milyon. Kinabukasan sabi nung kanyang yung spokesman, si anong pangalan nun? Aguirre. Kinabukasan sabi, wala nga po yatang asawa. Pero ito naman ang dugtong. Pero may anak po yata. Naku po. Kita nyo kung paano gumanti? Pero, kung di ka manindigan, tatamimi tayo lahat. Ano mangyayari? Kanya po, defense of the poor. Kung wala, patawarin niyo ako, kung wala kang bayag, di ka dapat magpari. Nuulit ko yan. Kailangan, pari ka, basta mali, mali. Basta tama, tama. Palakpakan mo ang tama. Yung mali, kanin mo. Pwede ka ba namang hindi magsasalita kung ninanakaw ng pera ng bayan katulad nangyari sa PhilHealth? Kung wala nagsalita. Ganyan na lang. Ganyan po yan. Trilyon pera yan. Bilyon pera. Saan mapupunta yan? Tanong ninyo. Kung hindi ka magsasalita, tatamimi ka, bandang huli, ka mag-alaala, tatamaan ka rin. Aabutan ka rin. At pagkatapos, pag dumating yun, huwag mo namang hintayin na magsalita ang iba. Tapos, ito po, defense of the poor. At sa ganun, tayong lahat, matutulungan natin na ang ating lipunan ay maging makamaralita. Yun po. Maging makamaralita. Sabi po ng second one, the results of this, kung tututuhanin, will be incalculable. Sabi po ni Archbishop Legazpi, totoo po yun. Ito ang litmus test kung tinutotoo natin. Ngayon, magwawakas po ako. Hindi pa pala magwawakas. Itong parting ito, tapos dudugtong ko naman, bibigyan kayo ng palaisipan. Ito. Alam po nyo, we are a city set on a mountain. Kitang-kita tayo. Hindi na po tayo maliit na bansa, by the way. We are among the biggest nations in the world now. 110 million. Laki na po ng population natin. Laki po. 110 million. And we are here in the crossroads.
Kanya napaka-importante po ng West Philippine Sea. Napaka-importante. Ngayon, tinitingnan tayo ng buong mundo. At ito, ang pinakamalagang magagawa natin para sa evangelization ng Asia ay magpakatino tayo dito. Pag nakita nilang peaceful tayo, walang corruption dito. Pag nakita nilang nagmamahalan tayo, walang violence dito, then sasabihin nila, oo nga no, maganda palang maging Kristiyano. Pero pag nakita nila, corruption, violence, no? Dito sa atin, war, conflict, no? Murders. Nakita nila, inayayaan ninyo kami maging Kristiyano. Di matutulad kami sa inyo. Opo. Ha? Matutulad kami sa inyo? Ha? Bakit? Nakakatakot pala maging Kristiyano, maging katulad kayo ng mga Pilipino. Pero kung makita nila, nagmamahalan, mamalasakitan, at mapayapa, at hindi naglalamangan. Yun po ang pinakamahalaga. Pag nakita nila yan, pinakamalaking tulong sa evangelization. Now, pupunta na lang tayo sa iba pang ibang points. Ito po ay, bibigyan ko lang sa inyo summary, babasahin ko na lang. Kanya para makita nyo. Sige, panin mo. Yan. PCP2 vision. Makita nyo? Immersed in a society fragmented by divisive conflicts and afflicted by widespread poverty, yet deeply aspiring for fullness of life in God. We as Church in the Philippines, with total trust in God's love, envision ourselves as the community of disciples who firmly believe in the Lord Jesus and joyfully live in harmony and solidarity with one another, with creation, and with God. Following the way of our Lord, we opt to be a church of the poor, which demands evangelical poverty of us all, and harnesses the transformative power of the poor among us toward the justice and love of God in this world. To achieve this vision, under the leading of the Spirit of God, and with Mary as our guide, we shall embark on a renewed integral evangelization and witness to Jesus Christ's gospel of salvation through our words, deeds, and lives. As bishops, priests, and religious and laity, we together commit ourselves to implement the spirit and decrees of the Second Plenary Council of the Philippines in order to inculcate gospel values in our milieu. By this shall kaayusan, order in harmony, be achieved through persons who are maka-Diyos, makabayan, and makabuhay. Ours will then be a civilization of life and love, a sign of the inbreaking of the Father's kingdom. Iyan po ang formulation bandang huli ng vision ng PCP2 1 year afterwards, formulated by the bishops, taking what we have learned together. Ngayon, ang mga suggestions, how to help our people in the mission agendas. Ito lang po. At ito, pag-usapan ninyo, in catechesis, stress the missionary nature of the Christian life and of the church. Jesus is not for you alone. Your life is not for you alone. The faith is not for you alone. Lagi, it is for the world, for the church. And we are called to be agents of that. Develop awareness of the necessity and urgency
of Missio ad Gentes. Mas marami pong non-Christians ngayon kaysa nung magpasimula si Kristo at ang mga apostol. Lalong dumami ang mga non-Christians. At kinakailangan pa na mapaabot si Kristo sa iba. Yun kailangan. At ngayon, hindi lang bukas. Okay? Third, encourage missionary vocations. Ayan po, sa awa ng Diyos, marami tayo. Hindi ko na nalimutan kung kunin yung figures, pero as of the Second Plenary Council of the Philippines, 900 missionaries po nung panahon na yon among priests and religious. Ngayon, marami pa po tayong Catholic lay mission at marami po tayong mga kababayan na nasa ibang bansa. At ito po yung nasa ika-4 na point. Ito. Okay. Form our migrants to be missionaries. Nandun na po yan Ako po, pag nagbibigay ako ng talk sa mga kababayan natin sa ibang bayan, lagi ko po sinasabi ito. Dinala kayo ng Diyos dito hindi para maghanap buhay lang. Totoo po yun. Pero para magbigay buhay. Nandito kayo para magbigay buhay. At salamat naman marami sa ating kababayan, exactly. This is what they have been doing. At yan ang hamon ni Pope John Paul II sa mga Pilipino. Tinipon niya sa Roma. Sabi niya, yung pananampalataya na dinala ninyo sa inyo noon, dali naman ninyo ngayon dito sa Europa. At alam nyo, tuwa ko kumakailan, nasa Facebook, isang paring Amerikano, kanino humingi ng panalangin para sa US, sa mga Pilipino, at sa mga taga-Poland. Yun ang tinuturing niyang mga malalapit sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Missionary. Then, pray for the spread of Christian faith and of the church and contribute financially for this. Nakatutuwa po yung aking kasamang pare. Nalimutan ko na yung pangalan ng obispo. Nandito sa aking cellphone, kanya lang pinatay ko. Kinuwento niya yung founder ng Holy Childhood. Obispo pala yung gusto magpunta sa China para iligtas sa mga bata. Hindi siya pinayagan. Alam niyo ginawa niya? Sinabi niya sa mga bata, pray one Our Father and Hail Mary and glory be every day for the missions. And give 1 centavo. 1 cent. French cent. Kasi Francis yun Napasimulan po niya yung Society of the Holy Childhood. Missionary Society. Tingnan nyo, isimula sa mga maliliit na bagay. Makatutulong din tayo sa ating paraan. Ayan po, mga magagawa natin, pero pinaka-basic sa lahat, magpakatino tayo, magpaka-Kristiyano tayo, magpakasimbahan tayong tunay na Katoliko. Pinakamahalaga yun. At pagkatapos nun, karagdagan po yung ibang yan. Salamat po sa inyo lahat.